Magandang hapon po. Alas 5 in punto. Ang ating pag-usapan po sa ngayon, ladies and gentlemen, ay ang pagka napakawalang gana na pagpapatakbo ng ating pamahalaan ng kasalukuyang mga nanunungkulan. Nais ko lang po bagitin yung pinakamalaking ebidensya na walang alam ang ating dalawang bagay lang pala kung nawalang alam o magnanakaw talaga yung ating pamahalaan sa ngayon. Yung mga nagpapatakbo, hindi lamang si BBM. Unang ebidensya na hindi may tatanggi ay ang katotohanan po, Bernard Magtibay, na matindi ang baha sa buong Pilipinas. At may paparating pang isang bagyo, katatapos lang bagyong Tino, na kung saan, hindi ko alam kung ilan na ba ang patay. Titingnan natin, may igwa tayo kung ilan na ang patay. So as of this time, 25 na po ang namatay. At tataas pa ito ang bilang. Ito yung breakdown. Sa Liloan, sa lugar ni Joke Prasco, 29. Sa Compostela, 26. Sa Cebu City, 17. Sa Mandawi, 14. Sa Danao, 10. Talisay, 7. Balamban, 8. Asturias, 1. Consolacion, 1. Bantayan, 1. Tabugon, 1. Yan po ang kasalukuyan na bilang ng mga taong namatay dahil po sa bagyong Tino. Kanino natin sisihin ito? Walang ibang sisihin dito si BBM. Huwag nyo isisi kay Duterte kasi tapos na yung panunungkulan ni Duterte. Kung ano man ang depekto sa panahon ni Duterte, nagkaroon na si BBM ng pagkakataon na ayusin ang lahat kung meron mang depekto. Kaya stop the defense of blaming to others. Aminin nyo na kayo ang may kasalanan sa ngayon. So, Ma'am Pelianyo, magandang araw o magandang hapon. So, ngayon po, nakatingin tayo sa mga baha. Bakit nagkabaha? Ito po ang mga posibleng dahilan na bakit nagkabaha. Unang-una, dahil sa ulan na malaki, na bitbit ng bagyo, napakarami. Ang sabi po ng ating mga kababayan na nandun mismo sa lugar sa Cebu, mas matindi pa daw kaysa Yolanda ang naranasan nilang sobrang lakas ng hangin na dumarating na dala-dala ni Tino. At ang problema dyan, nagdala na napakaraming tubig kung saan nagkaroon ng baha sa Cebu, halos lahat ng parte ng Cebu. At ang baha po, matindi. Kahit dalawang andana na bahay ay naabot po yung bubong. Karamihan po sa mga namatay, kakaawa, ay nalunod. Dahil po sa bilis ng pag-angat ng tubig, wala na pong panahon para makatakbo at makaakyat sa bubong nila at para hindi sila malulunod. Kaya karamihan po sa kanila na ay namatay dahil sa lunod. Nakakaawa. Sino may kasalanan niya? Alangan naman ang bagyo. Darating na ang bagyo, alam naman natin darating bagyo. Alam naman natin na delikado po sa tabi ng mga ilog. Bakit hindi pa nilikas sa mga tao sa tabi ng ilog? Dahil bakit? Kasi po palpak ang ating flood control.
projects. Kaya aapaw at apaw mula sa ilog ang mga tubig at tatabunan ang mga bahay natin. So ngayon sa darating na bagyo, inaanalisa ko po yung bagyong Uwan. Pag pumasok po sa Pilipinas, akin pong sinasabihan ang mga lahat ng Pilipino, lalo na dyan sa Isabela, pababa, sa Cagayan, Isabela, pababa, sa Central Luzon, pababa po kasi napakalawak po ng bagyong ito. 700 kilometers po ang kanyang radius. Ibig sabihin ng radius, pag gumawa ka ng bilog, yung kalahati niyan ay radius yan. At kung dalawang radius, yung tatawag na diameter. At ang 700 kilometers na diameter po ng bagyo ay sakop ang buong Pilipinas. Nang ibig sabihin po, pag dumating po itong bagyong Uwan, na kung pangalanan nila Uwan, pero Fong Wong ang pangalan ng international name, ay sigurado buong bansa po uulan. Sinasabi ko na yan. Kaya, ngayon pa lang, nasaan ka man, nasa Bicol ka man, nasa Metro Manila ka man, nasa Central Luzon ka man, nasa Northern Luzon ka man, nasa Visayas ka man, nasa Bicol ka man, nasa Mindanao ka man, lahat po, please lang, implement the plan. May 1 week pa po tayo. Implement the plan na ilayo sa mga ilog ang lahat ng mga mamamayan. Maglagay na lamang ng isang mga gwardiya ng mga sundalo sa bawat bahay para walang mananakawan. So ngayon, magsasakripisyo tayo sa mga sundalo na magbabantay na sakasakali, tataas ang ilog, sila na lang ang i-rescue natin. Kung naging ganon ang preparasyon bago pumasok ang Tino sa Pilipinas, wala sanang mga namatay ng ganito. Ang problema, hindi natin alam kung gaano kataas ang tubig na darating. Atin ang sabihin sa isip natin na napakataas ng bagyo. Kaya mas maganda pa, lilisan sa mataas na lugar ang lahat na nasa tabi ng ilog. O kung may bahay man kayo, kailangan safe ang bahay na 3 andana. Kailangan matibay ang bahay. Hindi po siya gawa sa kahoy. Kailangan gawa sa simento para hindi aanurin. So, yan po ang pinaka-problema natin. Na dapat bigyan ng solusyon ng ating pamahalaan. Hindi ko alam sino yung tumatawag nito. Dali lang. Nagla-live ako, ano yon? Nagla-live ako, ano yon? Nagla-live ako, ano yon? Okay, tumawag lang yung asawa ko. Ipagpatuloy natin ang ating diskusyon. So, ibig sabihin, precautionary measure po yan. So, yan po ang isa, ganun kasama po ang ating gobyerno. Hindi alam anong gagawin. Kahit ultimong tao, kagaya ko, hindi ko na kailangan mag-isip pa ng malalim para maiwasan yung mga... Ngayon, may pangalawang problema tayo, hindi lang ba? Yung mga proyekto natin. Puno ng pagnanakaw, puno ng guni-guning August projects, puno ng pagka-substandard na project. Ang ginagawa, master dito yung mga bangag administration, mga trilyanes na makakampi. Pati si Madam Claire na magandang babae. Huwag naman kayo na baha ngayon nangyari, isisisi nyo kay Duterte, mga buang talaga kayo. Wala na kayo ibang ginagawa kundi isisi sa nakaraan. Bakit hindi isisi sa panahon ni Marcos na Marcelo nung araw? Bakit hindi sinisisi sa Ocod Mitanini Trillanes? Ito talaga Trillanes, malaki nitong ginagawa nito na diskarte. Kumikita ka lang kay Marcos, binibigyan ka ni Lisa Araneta Marcos ng pera. At sa galit mo kay Duterte, sinisisi mo lahat. Ang problema natin sa ngayon ang nangyari, bakit mo isisi sa nakaraan? Kung may problema man sa nakaraan,
nabigyan na ng pagkakataon si BBM na 3 taon mahigit para ayusin kung may nakita mang problema. Ang tanong, bakit hindi mo nakita ang mga problema sa nakaraan? Kung may ghost projects man sa nakaraan, bakit hindi mo nakita? Ibig sabihin, hindi po kayo maayos na presidente. Ang gusto mo lang kumita. Inaaprobahan mo pa yung 2025 na budget. Alam mo na may mga blanco. Alam mo na sinasaksak. 3 taon po sinasaksak ni Saldico ang mga proyektong flood control. Perma ka lang ng perma. Hindi mo kinukontra. At ang pinakamasamang nangyari in 2025 na budget, sinasaksakan ng 421 billion na budget para sa flood control. 21 billion lang tinanggal mo. At 29, katindi. Pagkatapos, hindi po natin pwedeng sisihin si Duterte. Unang-una, bakit? Wala namang nangyari na ganun talaga sa panahon niya. Kung meron man nakalusot na mga ghost projects, nakalusot yun. Malamang nakalusot yun. Kasi sa dami ng mga contractor, mga congressman natin na mga swapang at mga korap, hindi naman mababantayan lahat yan. Grabe kayo. So, ngayon, dapat ang ginagawa ninyo, hinanap ninyo, ikaw, Banim Bunuan, naging sekretary ka ng DPWS, bakit hindi mo inikot ang lahat ng programa sa panahon ni Villar? Bakit hindi mo inasikaso? Hanapin mo lahat ng mga gawa na masama. Andun ka na sa pisina mo, pirma ka lang ng pirma, kuha ka lang ng kuha. O, ganun din si Vince Dizon. Ikaw, ang team mo, napapagamit ka, sinisisi mo sa panahon ni Duterte. Where in fact, ang panahon ninyo, matindi nito ngayon, ay sinisisi nyo, kaya pala, maluko ito mga contractor ngayon, mga congressman ngayon, dahil sa panahon ni Duterte, ay pinagbigyan sila. For all you know, the truth is otherwise. Kabaliktaran po ang totoong nangyayari. Bakit po? Ang proyekto po, ang flood control project po sa panahon ni Noynoy, nasa 70 billion lang. Pagdating ni Duterte, ang kay Noynoy 50 billion, tapos kay Duterte, nasa 70 billion, 2016, 2017. 2018, wala pang 100 billion. 2019, wala pang 100 billion. 2020, lumapas ng konti. 2021, lumapas din ng konti. Tapos 2022, 128 billion. Yun lang ang project niya. Pero ang kay BBM, 421 billion. Isang taon lang. Yan po katotohanan. So bakit niya isisisi kay Duterte ang inyong kapalpakan? Naghanap kayo ng masisisi para hindi kayo mapula. Yan ang inyong iniisip. Tapos ito pa, ganun po kasama ang pamahalaan ngayon. Next! Kinuha nyo ang 90 or 89.9 billion dyan sa PhilHealth. Hanggang ngayon, din sinauli. Inutusan lamang kayo ng Supreme Court na stop, huwag gastusin yung 60 billion na natira. Kasi 89.9 billion nakuha. Next, kinuha nyo ang 117 billion pesos mula sa pundo ng PDIC. Ano yung PDIC? Philippine Deposit Insurance Corporation. Ang opisina pong yan, ang hawak na pera na hinahawakan ng PDIC ay hindi po pera ng gobyerno yan. Pera po ng lahat ng mga pribadong bangko na nagbibigay ng premium na kung tawagin para kung magsasara ang kanilang bangko, itong PDIC ang sasagot sa mga depositor na ng mga nagsarang bangko. Hindi po yan pera ng gobyerno. Ang mga bangko na may pag-ari ng gobyerno ay hindi nagbibigay dyan. Kasi ang garantiya nila niyan ay nanggaling sa gobyerno. Walang pakialam yung bangko ng DBP, Land Bank. Kasi magsara yan, meron namang pera gobyerno. Pero yung mga pribadong bangko, gaya ng BDO, BPI, kung magsara yan, kailangan mabigyan ng magtiwala ang mga depositors at para magdeposito sila sa mga pribadong bangko. Kaya nagbibigay ng premium. Ano ba yung premium para maintindihan ninyo? Kagaya magpa-insure ka, bibili ka ng kotse. Magbabayad ka ng premium para ang kapalit niyan,
Kung mawala ang kotse mo, papalitan ka ng bagong kotse. Ganon din po yon sa PDIC. Para kung magsarama ng bangko na pribado, ang mga depositors ay maisauli ang pera nila. Kinuha pa ninyo ang 117 billion. At bakit kinuha? Kasama sa PhilHealth at ang GSIS, kinuha nyo rin. Marami, gawa pa kayo ng Maharlika Investment Fund para naman pagkakitaan ninyo. Ganun katindi po ang Bangag Administration. Maganda ba yan? Ibig sabihin po, wala ka talagang mihura. Ang mihura mo, puro pagnanakaw. O ngayon, titingnan natin. Nagmayabang sila na yung utang, ang pumasok kasi yung utang ng gobyerno ni BBM sa panahon ng 2025, ang utang ng gobyerno ay January 16.312 trillion pesos. Okay, pakita ko sa inyo ang datos, ang impormasyon galing po sa Bureau of Treasury. Ito hindi imbento, hindi kwento. Sa Bureau of Treasury ito na status, na datos. Ito. Yan, nakita ninyo yan. Yan ang datos po ng National Treasury. Makita nyo ito. Noong January 2025, yan ang total na utang natin. 16.312 trillion. February, ang 16.3 nagiging 16.6. Ibig sabihin, umangat ng mahigit 300 billion ang inutang, ang pinatong. Mahigit 300 billion ang kinuha nila. Tapos ng March, na halos 20 billion lang ang dinagdag. Tumaas. April, ang itinaas ay mahigit halos isang daang bilyon piso. That was April 2025. Pagkatapos May, ang 16.7 ay nagiging 16.9 trillion. Yan. That was May 2025. Umangat nung sa June, yung 16.9 ay naging 17.267, almost 400 billion pesos ang dagdag, ang tubo ng utang. That was June. Sa July, umangat ng mahigit 300 billion na naman ang dinagdag. So, naging 17.56 trillion. Tapos, pansinin mo, doon sa August, bumaba lang 17.56 trillion na utang ay nagiging 17.468. So, ibig sabihin, bumaba ng 100 billion. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, magaling na pagpatakbo ng pangpamahala natin? Hindi po, hindi. Bakit? Ano ang dahilan yan? Dahil nagbenta sila ng gold worth 100 billion pesos, which was actually 25 tons of gold. Ang gold po dapat ay hindi binibenta, binabangko, nirereserba lang yan. Kapag ang isang bahay nagbenta ng kotse, kung isang pamilya nagbenta ng kotse, ibig sabihin lugi ang kinikita ng pamilya. Kailangan ibinibenta ang kotse para makatustos sa panggastos sa pamilya. Ganon din dito sa Pilipinas. Para makatustos sa panggastos at para maipalabas, kunwari, sa mga Pilipino, hoy, bumaba ang utang natin. Yun naman, bumaba yan dahil imbis umutang pa kayo, ay nakapagbenta po kayo ng tinatawag ng gold na 25 tons. At ang halaga niyan ay abot po 100
120 billion pesos ang kinikita dyan. Tapos, kinuha pa niyo ang pondo ng 89.9 ng PhilHealth. So, nadagdagan, hindi na kayo utang, babayaran pa niyo, kinuha niyo yung PhilHealth. At kinuha pa ninyo yung PDI 117. Kaya yan po ang dahilan, kunwari, palalabasin nila na maganda ang pagpatakbo ng ekonomiya kasi bumaba ang utang. So, that was 17 trillion 468 million, a billion 448 million. That was in August of 2025. Tapos tingnan natin sa September 2025, bumaba pa ng 10 billion. Ganon din ang ibig sabihin niyang palabasin, nagkunwari na magaling kuno sila magpatakbo at kumita ang pamahalaan at lumiit ang utang natin. So nakita na niyo yung katarantaduhan? Yan po ang ating sistema ng pamahalaan. Yan po ang resulta kapag nagbuto kayo ng mga taong may record na kasi po sila sa pagnanakaw. Once a magnanakaw is always a magnanakaw. Ganon po yan. Bakit pa natin yan ilalagay yan dyan? Binuto pa natin. Actually, kayo nang bumuto. Hindi ako bumuto dyan eh. Kami ni Percy Lapid. Si Percy bumuto kay Lenny. Ako bumuto kay Isko. So, yan po ang pinopoint out ko dito, yung gobyerno po natin ay walang kwenta. Hindi alam ang ginagawa. So ngayon, nawalan tayo. Bakit kaya naglumaki ang pangangailangan ng pera? Dahil po pinundo ninyo sa flood control. Pinundo ninyo sa AKAP, ayuda. Pinundo ninyo sa AX. Pinundo ninyo sa MAIP. Pinundo ninyo sa tupad. Yan ang alam ninyo, lagi. Bakit nung panahon ng bago mag-eleksyon ang daming ayuda? Bakit ngayong panahon ng bagyo wala man lang halos ayuda dumating na galing sa gobyerno papunta sa Cebu? Panahon ng lindol, bago magbagyo, akalain mo ba naman ang ginawa ni BBM? Pinagbebentahan ng 20 pesos per kilo ang mga tao, mga Cebuano? Ano ibig sabihin yan? Nakaka-insulto. Imbis na tulungan, bigyan mo ng libreng bigas, binintahan mo tag 20 pesos per kilo. Alam mo, nagtitimpi lang itong mga Cebuano. Galit na sila kay BBM. Kung kakampi ni BBM mga taga Northern Luzon, taga Southern Luzon, taga Metro Manila, ito po ang rason kung bakit kahit anong tawag niyo mga DDS sa mga yan, kahit anong mamamaliit nyo sa kanila, malakas po ang paghanga nila sa mga Duterte. Ito, pag-usapan natin yung mga Duterte din. Aminin ko, maraming korupsyon nangyari dyan. May mga patayan pa nga nangyari. Sabi nila, 30,000 pa nga namatay. Sabihin natin talaga may namatay, hindi natin maiwasan may mga namatay. But then, hindi din natin maiwasan ang katotohanan na panahon ni Duterte naman dahil dyan ay luminis at naging patahimik ang ating mga kalsada at walang nagtutulak sa kalsada. Kahit sabihin pa man, kahit totoo pa yung akusasyon ni Trillanes na pinapatay ako na tapos ang mga sila naman ay mga big time, mga kakampi ni Duterte. That's irrational and illogical. Si Trillanes mahilig mag-akusa na wala namang ebidensya. So, andun na tayo. Pero ang tanong ko, bakit marami pa rin Pilipino, mapa-Ilocano man, mapapagasinensi man, mapatagalog man, mapa-Bicolano man, mapa-Cebuano man, mapa-Ilonggo man, mapa-Muslim man na mga tribo, Maranao, Maguindanao, Tausug, bakit marami nagmamahal kay Duterte? Tanong ko lang yan. Sagutin nyo. Tawagin nyo pa DDS, akala nyo kayo magaling. Ng mga nagtatawag na DDS, akala nyo magagaling kayo. Nadidilis na, akala nyo magaling kayo. Ipakita nyo galing niya, puro mo kapalpakan ginagawa ninyo. Style nila, di ba? Madam Claire, maganda ka naman, please naman, huwag ka naman ang retorika ninyo, lagi nyo biniblame, kung may kapalpakan sa inyo, biniblame nyo sa nakaraan, na kaysa ito produkto nitong mga nakaraan. Ganun laging retorika ninyo eh. Sino maniniwala sa inyo na maayos kayo? Sabihin na nga natin na masama ang pangginawa ni Duterte. Pero nakatatlong taon ka na, BBM. Ibig ba sabihin,
hindi mo napipigilan, hindi mo na remedyohan ang mga masamang nakaraan kung meron man. Panahon ni Duterte, pag nanakaw nakita natin yung Parmali, 14 billion lang yan. Ngayon, panahon mo, 1 trillion. Tira kayo na tira kay Sara. Ang problema ni Sara, 625 billion lang. Kayo, billion-billion. Ay, mga kagaya ng mga makakaliwa, mga kakamping, dilawan, kinakampihan nyo si BBM. Tinitira nyo si Sara sa ganung kakwan lang. Ngayon, yung napanalo ni Sara sa impeachment sa Supreme Court, tira pa rin kayo ng tira. Mga basang sisiw na kayo. Wala nang maniniwala sa inyo. Ang isa na aking nakikita dito, magalit pa kayo sa akin sa hindi, let's get real. Kung ano ang totoo. Ayaw ko man o hindi, o gusto ko man o ayaw ko man kay Sara, wala tayong magagawa. Siya pa rin ang pinakamalakas na mananalo ngayong 2020 election. Kaya sa totoo lang, ito mga piling api na mga tao, maka Duterte man o hindi, andam kayo. Magbantay kayo pag si Sara na presidente. Ipapakulong ng habang buhay si Remulla. Ipapakulong ng habang buhay si Remulla Janvic. Si Ombudsman Remulla. Ipakulong habang buhay si Nicolas Torre. Ipakulong habang buhay si Romel Marbil. Ipakulong habang buhay si Lacanilaw. Ipakulong habang buhay si Eduardo Anyo. Ipakulong habang buhay si Gibo Teodoro. At sino pang iba? Sapagkat lumabas na po pinalabas na ng Supreme Court ang utos nito na lahat po na tao na tatanggalin sa Pilipinas at ibigay sa ibang lugar, sa ICC man o sa ibang bansa, dapat sila dadaan sa extradition proceedings na dapat dadaan sa lokal na korte natin. Kahit nga yung Article 59 ng ICC, ng Rome Statute, nagsasabi kapag mahuli si Duterte, idaan nyo sa sarili nyong korte. At pwede siya makapagpiansa dyan kung kinakailangan. Kaya mahilig kayo sa shortcut. Ito si Remulla, ito, hindi ko lang alam kung tatagal ito. Naawa na ko dito sa kanya kasi itim na mukha niya. Inamin naman niya, nagka-leukemia siya. Ayaw kong masama naman mag-pray, pero pinagdadasal ko sa Panginoon kay Allah na patayin na po ang lahat ng mga kurakot. Yan lamang po ang ating pag-asa dito sa Pilipinas. Ay, ba't hindi talaga kayo? Ngayon, kung iba dyan, kung magalit pa kayo o hindi, well, ako po, tawagin nyo man ako, didiis ko sa inyong opinion, didiis ako, nagsasabi lamang ako ng totoo. Kung nakapabor yan kay Duterte, wala akong pakialam. Basta ang alam ko, ninakaw ninyo yung pera. Huwag nyo sabihin na si Diskaya nakanakaw, si Duterte nagnakaw. Ito, gusto ko lang punain itong ginagawa ni Trillanes. Kakasuhan mo si Bongo. Ang katwiran mo, panahon ni Bongo at ni Duterte, ang kanyang kapatid ay nanalo ng mga kontrata 9 billion. Matanong ka kita, Trillanes, paano ba sila nanalo? Sagutin mo ako. Di ba may bidding? Kung may bidding, at doon sila nanalo sa bidding, sabihin na natin na mayroong tinatawag na katarantaduhan na nangyari sa bidding. Magsabit ka, magbigay ka ng ebidensya na may nangyari naman sa bidding at inutusan ni Bongo o ni Duterte ang mga nagbibid, mga bids sa Awards Committee, mga official at DPWH na ibigay sa kapatid at tatay ni Bongo ang mga proyekto. Wala pong conflict of interest dyan kasi dumaan po sa bidding. Hindi naman si Duterte ang nag-award. Hindi naman si Bongo ang nag-award. Asan bang utak mo, Trillanes? Ang galit mo lang pinapairal mo eh. Tapos, nag-akusa ka na may bahay si Bongo sa Ayala Alabang. Ayun, nagpalabas ng statement ang Barrio Kapitan ng Ayala Alabang. Wala po, wala. Kaya fake news ka pa rin. Style mo fake news. Tapos nagsasabi ka pa na nagbabayad si Duterte 150 million kay Kaufman
Saan ka man mga maniwala? Wala pong abogado na niniwala ng ganon. 150 million, sobrang laki yan. Hindi yan, walang mga abogado na tumatawag. At saka abogado si Duterte, tandaan mo yan. Hindi magbabayad na ganong kalaki yan. At ang katotohanan ng buhay, lahat po na kinasuhan sa ICC ay mismo ang ICC ang nagbabayad sa mga abogado. Alam niyo ba kung magkano binabayad ng ICC sa mga abogado na mga kinakasuhan? 2 million pesos a month. Ganun po ang binabayad ng ICC kay Kaufman. At bakit gagastos si Duterte? Sabi niya magnanakaw. May naman magnanakaw na gagastos ganun kalaki? Hindi itatago niya lang niya. Oh, marami kayong mga ginuguyo-guyo. Akala niyo naniniwala ang tao sa inyo. Tapos, meron pa tayong Reese Hontiveros. Akala mo, malinis. Nag-insert niya ng 3 billion. 3 billion ng mga kontrata. Sinabi niya, wala daw sa insertion. Kasi tinawag niya, pinasok naman daw yun sa during the period of amendments sa second reading. Lecturean ko nga kayo, Reese Hontiveros, lahat kayo ng mga senador. Lahat kayo ng mga congressmen. Yung ginagawa ninyo, pagpapasok ng mga original na mga proposal during the period of amendment ay insertion yan. Masama yan. That is against the law. That is against the Constitution kasi the power to propose for the budget belongs exclusively to the office of the President. Walang kapangyarihan ang mga congressmen at saka senador na maglagay ng kanilang singit, insertion nila na original proposal nila. Bawal po yun. Ginagawa nyo lang. At for many years, 50 years hence, ay ginagawa nyo pa ulit-ulit. Wala man lang ni isa sa inyo nakapag-isip na bawal po yan. Kaya bakit ang mga anong katalinuhan sa likod, bakit binabawalan? Kasi pag ang congressman mismo nagsingit, ang senador nagsingit, pag magkaroon na ng proyekto, siya nga yung mangingialam. Kasi proyekto niya yan. Mangingialam mo yan sa bidding. O ngayon, Trillanes, ikaw naging senador ka. Sino ba nangingialam sa bidding? Di ba kayo na mga senador? Senador na ba si Bongo nung panahon na yun? Ang alam ko, 2019 na pumasok na senador si Bongo. Kasama si Bato. Kung mag-akusa kayo, ay sa ayusin nyo naman. Basta ang conclusion ko rito, walang kwenta ang ginagawa ng administrasyon natin ngayon. Puro patay, puro baha, puro flood control na guni-guni. Hindi substandard, hindi na ipatayo. At ikiklaim na bayaran na. O hanggang dyan na muna tayo. At magandang gabi po sa inyong lahat. Shout out muna ako. So kay Bernard Magtibay, magandang hapon po. Kay Galaxy, mayap agad panapon po sir, watching from Singapore. Mayap agad panapon sa mga kabalin ko. Pilianyo, good day po. Kuya Domsky, vlog. Ang may utak dyan, si Lisa Marcos yata. Yan ang nagsulsul kay Bibim. Jorem, naimbag ng malim, mga kapsat ko. Okay. Oh. Tapos Alex Tapawan. Oy Alex, kumusta ka na? Magandang hapon po, Dr. Toto. Watching from Seattle, Washington. Jurem, sabi ni Bibim, bakit hindi daw nagpaalam ang bagyo? Ay nako. Magandang hapon pala kay kay Jennifer Bumagat. Taga Quezon Province. Makatang Tambay. Good PM, Sir Toto. Shout out. So, Pastor Rodi Rabi. Kumusta? Tapos si Marilyn Bundok. Si Makatang Tambay. Parang nasa kainan ka, sir. Sa inyo po ba yan? Opo, sa akin ito. Bahay ko ito. Bernard Magtibay Jr. Papaano po makatulong ang mga sundalo natin
mag-training po sila pero makatagal ng 30 days ng gera. Pag dumating, nako, magbitbit lamang kayo ng kamote, 30 days, tatagal kayo. Jomrat Yasaman, tulog Sir si Bangag, ngayon lang gising 2025. Region 4, good evening, Atty. Toto. Mercado kasi, Dr. Toto Kausing, good PM. Trililing, wala nang utak yan at utusan na lang. Thomas Isplana, like and share. Tommy, wala nang magagawa o maisip na matino si Marcos sa Pilias. Ang depensa na lang sa karneong nakawan o kapalpakan at pakalat ng kasinungalingan. O ngayon, marami pong mga ghost projects dyan sa Ilocos Norte. Huwag mo sabihin, panahon pa ni Duterte yan. Eh di ba gobernador yan doon si Amy? At saka naging gobernador kauna dyan? At saka yung congressman dyan, si Sandro? So paano masabihin si Duterte nag-utak dyan? At ang congressman sa isang distrito, sa second district, ay si Michael Marcos Barba. O paano natin masasabihin si Duterte nagsimula dyan? Eh kayo naman ang congressman dyan. So, Mama Ger, wala na talagang pag-asa kay BBM admin. Kawawa tayong mga simple mamamayan, nakikinabang sa kaban ng bayan. Mga politiko, malalaki sahod, walang problema sila. Bliseldo Pedrausa, kay Duterte, nag-umpisa at lumala. Kaya kung sana titigil agad ni BBM, kahit magtama pa, kahit mag-umpisa pa kay Duterte, ay dapat tinigil niya sa panahon ni BBM. Eh bakit hindi tinigil? Philip Isagalla, budget 2025, sabi nga nila, the most corrupt in the country. Tama po kayo. Eddie Calalo, tumatagal, sumasablay ka na, may kinikilingan. Sino ako sumasablay? Pasensya ka na, ikaw lang sumasablay, Eddie Calalo. Ang gusto mo lagi, birahin lang si Duterte. Ano naman ang utak mo? Saan ang utak mo? Ha? Eddie Calalo, nasaan bang utak mo? utak biya ka eh, di ba? Oh. Kahit mga DDS, mas magaling pang DDS sa iyo, Eddie Calalo. Mas matalino pa. Hindi po sinungaling, ikaw lang sinungaling. Pag hindi mo kinikilala ang ginagawa ngayon, Eddie Calalo, ikaw po ay sinungaling. Todo. Jolito Paloma, good afternoon po, Attorney Engineer Toto, Tirador. Mylene, kaya ka na disbar. Galit ka na naman. Ano kung na-disbar ako? Problema mo ba yan? Hindi ko problema yan. Hindi ko pinaproblema, ikaw pa problema. At hindi dahilan pagka-disbar ay mawalan ka na ng puri. Ganun lang po, kasimple. Ang mga utak na noon, yung mga utak bubo. Maylin, ang tingin mo sa disbar, ganun, utak bubo ka. Romel Bingson, good afternoon po, Tirador, Dr. Engineer, Attorney Toto. Rodi Rabi, sunugin ng buhay ang lahat ng sangkot sa flood ghost control project sa buong Pilipinas. Eddie Calalo, wala kapag napatunay na sa dami tinitira tao, wala kapag napatunay. Putak, wala pa akong naparami na ko patunay, marami na ko yung panalo na kaso sa Supreme Court. Saka sa mga RTC, kaya Eddie Calalo, anong tawag ko sa iyo? Eddie Bubo. Romel Bingson, ICI at Blue Ribbon. Ay, nagsarswila lang ICI at Blue Ribbon, walang kwenta yan. So, Adorably Greens, BBM and his administration, dismal failure. Sabi ni Perdit, tama si PRRD. Tommy, si Marcos ay walang hiyang tao nagbabayad sa mga mangmang na troll para depensahan ang kanyang kawalangian. Dito mo, hindi nga siya marunong tumanaw ng utang na loob kay Duterte sa pagpalibing sa mga libingan na bayani ng kanyang tatay. Kung hindi niya kaya tingnan ang pagbibigay puri sa mga tulong sa kanya, mas lalo pa kayong mga mamamayang Pilipino, walang kwentang tao yan, si BBM. Tatraidorin lang kayo niyan. Rodi Rabi, rally tayo araw-araw. Tulungan po natin ang rally ng Iglesia ni Cristo. Samahan natin mula sa November 16 hanggang November 18. At kumari, ituloy pa natin kung nagtitraining ang mga sundalo ng 30 days na gera, ay magtitrain din tayo ng isang buwan na rally. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, good afternoon, Makatang Tambay. Ayan, ebidensya niya at may pakita sa ano pa hanap mo, Mia. Galaxy, grabe, massive corruption talaga. Makatang Tambay, Mylene, look mo evidence. Tommy, buong Pilipinas alam na ni si Marcos ay inutil at nagbabayad sa
mga mangmang na troll. Mga mangmang na troll man ito, bumibira sa akin dito eh. Pasensya na kayo, mangmang tawag ko sa inyo. Dennis Causing, Romel Binson, Rodi Rabe, I second the motion. Serafin Rimondo, ultimate solution ay dapat mapaalis na sa pwesto si BBM. Yan ang panawagan po ni Kabsat Chavit Singson. Fortunato, ang panawagan niya, kung may maraming flood control na palpak dyan sa Ilocos Norte, i-blame nyo kay Duterte yan? Sige nga, meron kayong rason? Romel Bingson, keep safe, Dr. Toto Causing, Rodi Saruna, KSP, ang mga bangag na pulangot, ipakulong habang buhay, si bangag, ang dami. Ang problema sa BBM, halata na talaga, alam naman ng bayan, ikaw po ay addict sa cocaine. Tapos, siyempre, ayaw mo magpa-test. Ayaw magpa-testing, bala ka sa buhay mo. Kami, inuulit namin, magpa-testing ka, hair follicle test. Kung ayaw mo, titingnan ka namin isang addict, walang iba. Makatang tambay, kaya sinasabi ni si Perdi, naniwala kasi sila, na wala naman talaga, sabi ang Pangulo ngayon. Tapos, Agosto, DDS virus had infected many. Sadly, you are one of them. Why? Anong virus sa DDS Agosto? Paliwanag mo nga. Mas proud pa ako magiging DDS kaya maging BBM. Sasabihin ko sa iyo. Makatulong, makatang tambay. Pangulo, Romel Bingson, Dr. Tota, isikan the motion, patayin na nawa ng Panginoon ang lahat ng kurakot. Tommy, inggit ang naramdaman ni Trillanes kay Bungo. Peter Aludino, thanks for fighting for the truth, engineer, watching you in Locosor. Galaxy, tama po kayo, sir. Han Severino, I lost my trust and confidence in you for defending Bungo. Ibuwag ka, walis ka na kung gusto mo, Han Severino, bubu ka talaga. Bakit defending? Kung anong totoo, pinapaglalaban ko kasi kasinungalingan ang ginagawa ni Trillanes mo. Puro kayo mga kulto ni Trillanes, kulto ng kasinungalingan. Makatang tambay, hindi naman nakatotohanan ang hangad niyan. Ni Trillanes, gusto lang niya mag-ingay. Kumikita sa kasi niya, binibigyan siya ng pera ni Lisa Aranita Marcos. Binibigyan siya ng pera niya, kaya huwag mo na ipagtanggi kasi totoo yan. Saan ka ba kumukuha ng paggastos mo? Magsampa ka ng kaso, sa akin, limang karton ng bond paper ang kapal. Saan ka mukha ng budget nun? May pang-politika lang ang grupo ni Risa Ontiveros. Wala silang pakialam. Wala namang kakayahan po si Lisa. I'm sorry, Risa. I do not believe in your competence to become president. You are nothing but another inserter senator. Dato Haider, taga saan ka, idol? Visayas at or Mindanao, nagsalita sa language. Salamat po. Sakan, taga Cotabato, Sakan, Dato. Ruda Saruno, basta Marcos administration, senador man o congressman, may hukos-pokos, lahat ng congressman natin talagang wala yan. O si Kasixto, Palplor Lagari, kabataan hindi sa kalye, sa courting trial by jury. Dapat mag-jury trial na to. Samahan mo ako, Kasixto. Sumama ka sa akin, magbuo tayo ng organisasyon. Ibuo na natin ang jury na to, na partido. Rodi Rabi, thank you Romel Bengson for supporting Dr. Toto Causing Crusade for Truth, fighting all kurakot of this government. Pastor Rodi Rabi, Rodo Saruna, hinigitani bangag ang pagnanakaw ngayon. Ves, hi attorney, I'm a fan. Salamat po, Ves. Ocario, Sebasti, Boss Toto, naka-generate ng malaking kita ang Davao City, bilyon-bilyon nakuha ng Davao City sa tax at wala pa silang utang. Yun, may utang ang gobyerno na nasyonal. Warlito Bula, Marcos Elsain, yan ang the best. Rodo Saruna, tama yan, tuloy-tuloy na. Kaya sa November 16 to 18, tulungan natin ang mga Iglesia ni Cristo na magrarally. Samahan natin. Kung sino lang bakante, pumunta po kayo sa dalawang lugar po, sa Lunita at saka sa People Power Monument. Samahan natin sila po. Yan na po ang ating pag-asa para mabago ang Pilipinas sa panahong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.